Hindi na ba talaga mababago ang desisyon mo, Ana? Tanong ni Jeremy sa yaya ng kanyang mga anak. Pagdating niya galing sa trabaho ng hapong yun ay nabigla siya nang magpaalam sa kanya ang babae. Tulad ng nakaraang yaya ng kanyang mga anak, 1 buwan lang ay tinigal ni Ana sa trabaho. Ayon sa babae ay hindi na nito kayang tagalan ang kakulitan ng triplets. Sorry sir, pero hindi na talaga. Hindi ko mapapalampas ang ginawa sa akin ng triplets. Tignan niyo naman ang nangyari sa buhok ko, sir. Anito at hinawakan ang ngayon ay hanggang balikat na lang na buhok. 5 taon kong pinahaba tong buhok ko, sir. Tapos ganito lang ang aabutin sa mga anak niyo. Ayon sa kwento ni Ana, nagising na lang ito sa pagkakaidlip na maiksi na ang dating hanggang bewang na buhok nito. At kagagawan yun ng triplets niya. I understand. Wika ni Jeremy sa kaharap. Inabutan niya ng sobre ang babae. Ito ang huling sweldo mo. Dinoble ko na yan at dinagdagan ng bonus. Again, on behalf of my sons, I'm sorry. Pagkatapos niyang ipahatid si Ana sa driver niya ay dumiretso si Jeremy sa kusina. Naabutan niya roon si Manang Selma. Matagal nang naninilbihan sa kanya ang matanda. Bata pa lang si Jeremy ay nasa mansyon na ito ng mga magulang, kaya parang pamilya na ang turing niya rito. Nang pumanaw ang mga magulang niya 5 taon na ang nakalipas ay nanatili sa poder niya ang matanda. Manang, pakihanap ako ng bagong yaya sa agency. Anya sa matanda. Hindi mo ba napigilan si Ana? Hindi na, Manang. Ipinahatid ko na siya kay Mang Rolly sa terminal ng bus. Bumuntong hininga siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa mga anak ko. Habang lumalaki, lalo silang nagiging pasaway at tumitigas ang ulo. 5 taong gulang na ang triplets na mga anak ni Jeremy na lahat ay lalaki. Anak niya ang mga ito sa dating nobya na si Karina. 1 buwan na silang hiwalay ng babae nang ipaalam nito sa kanya na buntis ito. Kahit hiwalay na sila ng babae, nangako si Jeremy na pananagutan niya ang dinadala nito. Lalo pa at tulad niya ay ulilang lubos na ang dating nobya. Subalit namatay si Karina sa gitna ng panganganak. Dahil sa sinapit ng babae ay naiwan kay Jeremy ang 3 nilang anak. Hindi naging madali kay Jeremy ang pagiging single dad sa kanyang triplets, lalo pat pinamamahalaan din niya ang malaking kumpanyang iniwan sa kanya ng mga magulang. Kaya bukod kay Manang Selma at ilang kasambahay niya ay kumuha siya ng yaya para sa kanyang triplets. Subalit nang tumuntong sa edad na 5 taon ng kanyang mga anak, nagsimula ang mga itong magkaproblema sa mga nagiging yaya ng mga ito. Sa loob ng nakaraang mga buwan ay papalit-palit ng yaya ang mga anak niya dahil walang nagtatagal sa mga to. Mababait na mga bata naman ang mga anak mo, Jeremy. Sadyang pinapahirapan lang nilang mga nagiging yaya nila. Alam mo kung bakit, iho? Dahil gusto ng mga anak mo, nasa kanila ang atensyon mo. Ayaw nila ng yaya dahil gusto nila ikaw ang personal na mag-asikaso sa kanila. Kung hindi mo napapansin, nagkukulang ka na sa oras na binibigay mo sa mga anak mo. Aminado si Jeremy na dahil sa trabaho ay nagkukulang ang oras niya para sa mga anak. I'm trying my best, Manang. Sinusubukan kong balansehin ang oras ko sa trabaho at sa mga anak ko. Alam ko naman yun, pero dahil mag-isa ka lang na magulang nila, lalo kang nahihirapan. Bakit hindi mo subukang mag-asawa na para magkaroon ka ng katuwang sa mga anak mo? Napailing siya sa sinabi ng matanda. Manang naman, ayokong mag-asawa para mabigyan ko lang ng nanay ang mga anak ko. Isa pa, wala akong girlfriend at wala akong oras para makipag-date. Simula nang dumating sa buhay niya ang triplets ay nawala na rin nga ng oras si Jeremy sa mga babae. Bukod sa trabaho, ibinuhos niya ang oras niya sa mga anak. Kaya sa edad na 33 ay single pa siya at kahit nobya ay wala. Pero hindi ka na bumabata, iho. Wala ka bang balak na mag-asawa? Hindi ko yan iniisip sa ngayon, Manang. Lalo na't kontento naman ako sa buhay ko kasama mga anak ko, Manang. Pagkatapos kausapin si Manang Selma, nagtungo si Jeremy sa TV room kung saan naroon ang mga anak niya. Naabutan niyang nagtatakbuhan ng 3 bata sa malawak na silid. Nang mapansin siya ay agad na huminto ang mga ito at lumapit sa kanya. Daddy, you're here! Masayang wika ni na Jack at John. Daddy, tapos na talk mo with Yaya Ana? Tanong naman ni Jet. Yes, and I need to talk to you 3. Anya sa mga ito. Kinuha niya ang remote at pinatay ang umaandar na TV bago lumuhod sa harap ng 3 anak.
Sa ginawa niyang yun, pumuntay siya sa paningin ng tatlo. Are you mad at us, Daddy? But we already said sorry to her. Nakangusong tanong ni Jack. Bumuntong hininga siya. Saying sorry is not enough, Jack. I want you to realize that what you did is a bad thing. Mali yung ginawa niyo kay Yaya Ana. We know it's bad, Daddy, but she's also bad. Gate ni John. Yes, Daddy. She deserves it for calling us monsters. What? Kunot ang noong gagad niya. Yaya Ana called you monsters? Yes. We heard her talking on the phone. She said she can't believe we're your son because you're kind and we're bad kids. She's a fake, Daddy. That's why we don't like her. Wika pa ni Jet. Tila may pumiga sa puso niya sa sinabi ng mga anak. Alam niyang may kakulitan ng triplets niya, subalit hindi niya matanggap na pintasan ng mga ito ng ibang tao. Isa-isa niyang hinawakan ang balikat ng triplets. Hey, what Yaya Ana said, that's not true, okay? You're not monsters nor bad kids. Pero mali pa rin yung ginawa niyo kay Yaya Ana. Ayoko nang maulit pa yun, maliwanag ba? Fine, Daddy. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Good. I'm sorry, madalas walang time si Daddy dahil sa work. Pero promise, babawi ako sa inyo, okay? Pare-parehong namilog ang mga mata ng tatlo. Does this mean you will always be with us, Daddy? Tanong ni Jet. You will no longer get a new yaya for us po? Ani naman ni John. Kailangan ko pa rin ng katulong sa pag-aasikaso sa inyo, kaya magkakaroon pa rin kayo ng bagong yaya. Sagot niya sa mga anak. But we don't need a yaya. You and Manang Selma are enough. Wika naman ni Jack. Daddy needs to work para maibigay ko lahat ng gusto nyo. And Manang Selma is already old. Kaya kailangan nyo pa rin ng bagong yaya, okay? Pagpapaintindi niya sa mga ito. Fine. Tila sumusukong sagot ng mga to. Okay, you three, let's go to your room. Pupunta tayo sa mall ngayon, maaga pa naman. Agad na lumarawan ang tuwa sa mukha ng mga anak. Really, Daddy? Yay! We're going to the mall! Daddy, let's buy new toys, ha? Isang ngiti ang isinagot ni Jeremy sa tatlo. Excited na tumakbo ang mga ito palabas ng TV room. Nanatiling nakangiti si Jeremy habang nakasunod sa mga anak. Kahit na mahirap ang maging binatang ama, ay hindi siya nagsisisi sa pagdating ng triplets sa buhay niya. Para kay Jeremy, ang triplets ang pinakamalaking blessing na dumating sa buhay niya. Isang oras ang nakalipas ay nasa mall na si Jeremy kasama ang tatlong anak. Pagkatapos nilang kumain at mamili ng mga bagong laruan, ay nagyaya na ang triplets sa arcade center ng mall. Go, Daddy! Shoot the ball! Sigaw ng mga anak habang naglalaro sila ng basketball shooting sa arcade ng mall. Yes, Daddy! Shoot it! Shoot it! Sabay-sabay ding sumigaw ang triplets nang pumasok sa ring ang bolang inihagis niya. Yay! Ang galing mo po, Daddy! Wika ni Jack habang pumapalakpak. One more, Daddy! Hirit naman ni Jet. Nasagat na sila ng paglalaro nang magring ang cellphone ni Jeremy. Ibinaba niya ang hawak na bola ng basketball para sagutin ang tawag. Alice, why did you call? Tanong niya sa sekretarya. Nagsalita ang babae sa kabilang linya, subalit dahil sa ingay ng lugar, ay hindi niya naintindihan ang sinasabi nito. Wait for a moment, Alice. Anya sa sekretarya bago bumaling sa mga anak. Jet, Jack, John, dito muna kayo. Stay here and don't leave, okay? May kakausapin lang si Daddy sa phone. Pagkatapos tumangon ng tatlo ay lumabas si Jeremy sa arcade center upang makausap ng maayos ang sekretarya. Samantala sa kabilang bahagi ng palaruan ay matatagpuan si Althea. Napatalon ang dalaga sa tuwa nang matagumpay niyang nakuha ang isang stuffed toy mula sa claw machine. Yes! Masayang sambit ni Althea nang kunin ang pangatlong stuffed toy na napanalunan niya. Nagpunta siya sa naturang mall upang makipagkita sa best friend na si Cheska. Subalit dahil ayon sa kaibigan ay malilate ito, naisipan niyang magpalipas ng oras sa arcade center ng mall. Wow! Ang galing mo po! Napalingon si Althea sa nagsalita. Ngayon lang niya napansin ang tatlong bata sa gilid niya. Hula niya ay nasa 4 o 5 taon ang mga ito. At base sa halos pare-parehong mukha ng mga ito, triplets ang tatlo.
Paano mo po nakuha yung stuffed toy, miss? Tanong sa kanya ng isa sa mga bata. Nakangiting nakibit-balikat siya. Practice lang, kids. Madalas kasi ako maglaro rito. Can you do it again? Pagre-request naman ng isang bata. Sure, sige. Pinagbigyan ni Althea ang 3 bata sa tabi niya. Muli siyang naghulog ng token sa claw machine upang laruin yun. Pare-pareho silang napatalo ng mga bata nang tagumpay siyang makasungkit muli ng stuffed toy. Wow, you're so cool! Tila humahangang wika ng mga ito. Di yan magawa ni Daddy? Wika pa ng isa. Bumaling siya sa mga bata. Talaga? How about your mommy? Baka marunong siya nito. Wala na po kaming mommy, nasa heaven na siya. Nakangusong sagot ng isa sa mga bata. Tila may pumiga sa puso ni Althea sa narinig. Masyado pang bata ang mga ito para mawala ng ina. Tumikhim siya at tipid na ngumiti. Kung ganun, sino palang kasama niyo dito sa mall? Gabi na ah. Our daddy po. Nasaan ang daddy niyo? He's outside talking to his secretary. Napansin ni Althea na matatalino ang mga bata sa edad ng mga ito. Kaya siguro nagawa itong saglit na iwan ng ama ng mga ito. Anong pangalan mo, miss? Tanong sa kanya ng isa sa mga bata. Althea, how about you guys? What's your name? My name is Jet. Sagot ng batang nakasuot ng puting polo. Jack. Wika naman ng bata sa gitna. John. Sambit naman ng pangatlo at siyang tanging may nunal sa bandang baba. Puro J pala ang pangalan nyo. Siguro letter J din ang start ng mommy o daddy nyo, no? Tanong niya sa mga ito. Our daddy's name is Jeremy. Sagot ni Jet. Jeremy? Tunagwapo ang pangalan. Siguro gwapo din ang daddy ng mga to. Wika ni Althea sa sarili. Gwapo kasi ang 3 bata kaya malakas ang hinala niya na gwapo rin ang ama ng mga ito. Miss Althea, pwede pa kami mag-play? We wanna get stuffed toys too. Tanong sa kanya ni Jack. Oo, sure. Sige, subukan niyo. Nakangiting sagot niya. But we don't have tokens. Wika naman ni John. Sa sinabi niya ng mga bata ay ibinigay niya sa mga ito ang tokens niya. Isa-isang sinubukan ng 3 ang claw machine. Subalit bigo ang mga itong makasungkit ng stuffed toy. This game sucks, reklamo ni Jet. Let's just ask Daddy to buy us lots of stuffed toys, Jet. Ani Jack sa kapatid. No, let's ask Daddy to buy this whole mall. Wika naman ni John. Really? Your daddy can buy this whole mall? Hindi napigil ang sambit ni Althea sa 3 bata. Yes, my daddy is rich. We can buy everything. Mayabang nabaling sa kanya ni Jet. Bago pa siya makasagot ay narinig na niya ang isang baritonong tinig sa likod niya. Jack, Jet, John, nandito lang pala kayo. Pumihit paharap si Althea sa nagsalita. Sumalubong sa kanya ang isang matangkad at gwapong lalaki. Sa isang tingin pa lang niya ay sigurado na siyang ito ang ama ng triplets. Napansin niyang napatitig sa kanya ang lalaki subalit mabilis na inalis nito ang mata sa kanya nang magsalita 3 bata. Daddy! Yumuko ang lalaki para salubungin ang tingin ng mga anak. Anong sabi ko sa inyong 3? Di ba walang aalis? Then why are you here? Daddy, we followed you naman po eh. Di kami umalis ng arcade. We're still here. Sagot ni Jack sa ama. Hindi napigilan ni Althea na mahinang matawa sa pangangatwiran ng triplets. Napabaling tuloy sa kanyang lalaki. Mabilis siyang tumikhim at pasimpleng ngumiti dito. Safe naman ang mga anak mo, mister, at saka hindi sila basta-basta mawawala dahil matatalinong bata sila. Wika niya sa lalaki. Tila akmang magsasalita ang lalaki nang marinig nila ang triplets. Daddy, this is Miss Althea. We met her here in the arcade. Wika ni Jet sa ama. Muling bumaling ang ama ng triplets sa kanya. Muntik na siyang mapatulala nang ngumiti ito sa kanya. Kaya naman ipinagpasalamat ni Althea ang biglang pagtunog ng cellphone niya. Nag-excuse siya sa mga ito bago sagutin ng tawag. Sumalubong sa kanya ang boses ng kaibigan sa kabilang linya. Althea, kanina pa ako nag-text sa'yo. Nasaan ka na? Nandito na ako sa coffee shop.
Wait, papunta na ako. Anya bago ibaba ang tawag. Ibinalik niya ang tingin sa mag-aama. Bahagya siyang yumuko at ngumiti sa tatlong bata. Nice to meet you guys. Mauna na ako By the way, you can have this. Inabot niya sa mga ito ang mga napanalunan niyang stuffed toys. Pare-parehong namilog ang mga mata ng triplets. Wow! Really, miss? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Jet. Oo, para hindi niyo na ipabili sa daddy niyo tong mall. Pabirong sagot niya. Masayang tinanggap ng tatlo ang mga stuffed toy na ibinigay niya. Kids, what would you say? Wika ni Jeremy sa mga anak. Thank you po, Miss Althea. Sabay-sabay na wika ng tatlong bata sa kanya. Di ka lang pretty, mabait ka rin. Wika pa ni Jack. Natawa na lang siya. Welcome. Sige, alis na ako Ingat kayo. Bago pa siya makatalikod ay narinig niya ang boses ni Jeremy. Wait, miss. I haven't said my thank you yet. Napanguso siya. Okay lang yun. Nag-thank you na ang mga anak mo. Ngumiti si Jeremy. Thanks for accommodating my kids. I'm Jeremiah Sevilla, but they call me Jeremy. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap niya ang kamay ng lalaki. Binaliwala niya ang init na gumapang sa palad niya. Nice to meet you, Mr. Sevilla. Your name is Althea? Tanong nito. Daddy, we already told you her name. It's Althea. Wika ni Jack sa ama. Yes, that's my name. Althea Serrano. Nangingiting sagot niya sa lalaki. Salamat ulit, Miss Serrano. You're welcome. Sige mauna na ako. Bye-bye, Miss Althea. Sabay-sabay na wika ng triplets. Malaki ang ngiting kumuway sa kanya ang mga bata kaya gumanti rin siya ng kaway bago tuluyan tumalikod at naglakad paalis. Dumiretso siya sa coffee shop kung nasaan ang kaibigang si Cheska. Pagdating niya sa mesa nila ay pinuna ng babae ang ngiti sa mga labi niya. Ba't parang ang saya mo yata, Althea? Kasi naman may nakilala akong mga bata dun sa arcade. Nakakatawa kasi triplets sila. Tapos ang gwapo pa ng daddy nila. Muntik na akong matulala nung initian ako. What the hell, Althea? Huwag mo sabihin sa lahat ng lalaki, doon ka pa magkakagusto sa pamilyado na. Sa edad na 27 ay hindi pa nagkakanobyo si Althea. Bihira din siyang magka-crush sa isang lalaki, kaya hindi na niya ikinabigla ang reaksyong yun ni Cheska. Ano ka ba? Crush lang naman, Cheska. At saka bata pa ang daddy ng triplets, parang nasa early 30s lang. Tapos wala naman yatang asawa dahil sabi ng mga bata, patay na ang mommy nila. Anong pangalan? Jeremy Sevilla. Di ba ang gwapo rin ng pangalan? Nag-angat ng kilay si Cheska. Hindi naman. Mas gwapo pa rin ang name na Arthur. Natatabang napairap siya kay Cheska. Arthur kasi ang pangalan ng kuya niya at crush na crush ito ng kaibigan. Pero teka nga, ano bang plano mo sa buhay, Althea? Wala ka pa bang balak na mag-apply ulit ng trabaho? O nagbabala ka ng tumulong sa kumpanya niyo? Tanong ni Cheska. 3 buwan na nakalilipas simula nang mag-resign si Althea sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Dati siyang marketing creative sa isang ad agency. 3 taon siya roon, hanggang sa mag-resign siya dahil bukod sa nagsasawa na siya sa ginagawa, hindi siya komportable dinidigahan siya ng boss niya. Hindi ko pa alam, Cheska. Gusto ko lang mag-relax muna sa buhay. Saka hindi naman kailangan ng tulong ni Kuya Arthur sa kumpanya. Anya sa kaibigan. May-ari ng isang shipping company ang pamilya ni Althea. Kasalukuyan yung pinamamahalaan ng daddy niya at ng kanyang Kuya Arthur na nag-iisang kapatid niya. Dahil babae at bunso ay lumaki si Althea na spoiled sa kanyang pamilya. Ikaw, Chess, kamusta ang pinapatayo mong coffee shop? Nag-aaral pa lang sila ay pangarap na ng kaibigan na magtayo ng coffee shop business. Sa kasalukuyan ay ongoing na ang construction ng coffee shop nito. Habang nagkakape ay yun ang pinag-usapan nila. Gabi nang nakauwi si Althea sa condo unit niya. Mula nang tumuntong siya sa kolehiyo ay bumukod na siya sa mga magulang. 3 araw ang nakalipas, kachat ni Althea ang kaibigan habang nakadaba sa sofa ay isang notification ang pumasok sa cellphone niya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang profile na nag-message sa Instagram account niya. Jeremy Sevilla? OMG! Siya yung tatay ng triplets sa arcade.
Wika niya sa sarili. Pinindot ni Althea ang screen ng cellphone upang mabuksan ang mensahe. Subalit dahil sa taranta ay napindot niya ang video call button. Bago pa niya makancel yon ay tumambad na sa kanya ang gwapong mukha ni Jeremy mula sa screen. Shucks, kahit sa screen ang gwapo pa rin niya talaga. Wika ni Althea sa isip. Miss Althea Serrano? Narinig niya ang boses ng lalaki mula sa speaker ng cellphone niya. Hi. Mabilis na sagot niya. Natatarantang bumangon siya at umayos ng upo bago muling itinapat sa mukha niya ang screen. Sorry. Aksidente kong napindot yung video call button nitong Instagram. It's okay. I also apologize for the sudden message. But I do hope that you still remember me. Ngumiti siya. Ha? Oo naman, naaalala kita. Sa katunayan ay hindi nawala sa isip niya ang mukha ng lalaki sa 3 araw na nagdaan. Teka, bakit ka nga pala nag-message? At saka, paano mo nalaman tong IG account ko? Hinanap ko talaga ang social media mo, miss. Napakurap ang dalaga. Ha? Bakit? May atrasa ba ako sa inyo ng mga anak mo? Teka, safe naman ang stuffed toy na binigay ko sa kanila, di ba? Mula sa screen ay ngumiti ang lalaki. Don't worry, they're safe. At wala kang atraso sa amin. Gusto lang kita makausap ng personal sana. It's about my kids. Is it okay with you? Nagtataka man ay tumango siya sa kausap. Pwede naman ako. Kailan ka available? Pwede ako anytime. Mabilis na sagot niya. Then how about tonight? Is that okay with you? Okay lang sa akin. Sa huli ay nagkasundo sila na magkita mamayang gabi sa isang restaurant sa mall kung saan niya nakilala ang mag-aama. Thank you, Miss Serrano. I'll see you later. Ni Jeremy bago nagpaalam. Pagbaba ni Althea ng cellphone ay napahawak siya sa dibdib. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Napakabilis. Nakaka-curious naman. Bakit niya ako gustong makausap tungkol sa mga anak niya? Sana pala pinilit ko siyang tanungin kanina. Teka nga, what if gusto niya akong gawing mommy na ng mga anak niya? Ni Althea sa sarili. Natawa na lang siya sa tinatakbo ng isip bago napailing sa sarili. Pagdating ng hapon ay nag-ayos si Althea para sa pag-alis. Hindi tulad noong nakaraan na simpleng blouse ang suot, sa pagkakataong yon ay isang simpleng dress ang isinuot ng dalaga. Pagdating niya sa restaurant na napag-usapan nila ni Jeremy, ay naghihintay na sa kanya ang binata. Ngumiti ang lalaki nang magtama ang tingin nila. Muntik na namang mapatulala si Althea. Napakagwapo nito sa suot nitong long sleeve polo at slacks. Kanina ka pa ba? Sorry. Ni Althea nang maupo sa kaharap na upuan nito. No, it's okay. Inagahan ko lang talaga ng punta. Sagot ni Jeremy. Pagkatapos kuhanin ng waiter ang order nila ay uminom siya ng tubig at bahagyang ngumiti sa kaharap. Anong pag-uusapan natin tungkol sa mga anak mo? Sorry, kanina pa kasi ako naka-curious. Tanong niya sa lalaki. I did a little bit of research about you, Miss Serrano. That's why I know you're unemployed as of now. And because of that, I want to offer you a job. Napakurap si Althea. Hindi niya inaasahan yun mula sa kaharap. Agad naman siyang nakabawi at bahagyang napanguso. Aalukin mo ko ng trabaho? Anong klaseng trabaho? Yaya ng mga anak ko. Sa pagkakataong yun ay tuluyang nalaglag ang panga niya. Gusto mong maging yaya ko ng mga anak mo? Seryoso ka ba dyan? Sabi mo nag-research ka tungkol sa akin, di ba? So siguro naman, alam mo rin na college graduate ako. At kahit na wala akong trabaho ngayon, hindi pa naman ako naghihirap sa buhay. Hindi sa pagmamayabang ha, but my family owns a shipping company, Mr. Sevilla. At pwede ako magtrabaho sa kumpanya namin anumang oras ko gustuhin. I know that, Miss Serrano. And it's not my intention to offend you. It's just that my kids like you a lot. Simula nang makilala ka nila, bukang bibig ka na nila sa akin. Talaga? Napakurap na tanong niya. Tumango si Jeremy at tipid ng umiti. Kaya naisip ko na ikaw ang kunin bilang bagong yaya nila. For the past months, walang nagtatagal na yaya ang mga anak ko dahil wala silang nakakasundo sa mga to. Ha? Bakit naman? Madali namang pakisamahan ng mga anak mo. From what I observe, medyo makukulit sila pero mababait naman. Ganun naman ang mga bata talaga. Bahagyang natawa si Jeremy. Well, my kids can be difficult sometimes.
lalo na kapag ayaw nila sa isang tao. But when it comes to people they like, they're fine. And they like you, Miss Serrano. Muling napanguso si Althea. Well, I'm flattered na nagustuhan ako ng mga anak mo. Pero I don't think kaya ko maging yaya nila. Ni wala akong alam sa pag-aalaga ng mga bata. Hindi mo sila kailangang alagaan. My kids are independent at their age. They just need supervision. Kailangan lang nila ng maghahatid sundo sa school at mag-aasikaso sa kanila kapag nasa bahay. Mr. Sevilla, I know I'm asking too much. But can you at least consider, Miss Serrano? Pwede mo bang subukan muna kahit isang linggo lang? Kung sakaling hindi mo talaga kaya, then you can leave. Kita ni Althea ang depresyon sa gwapong mukha ng kaharap. Ganun pa talaga ito nahihirapang maghanap ng yaya ng mga anak nito? 1 week trial, ganun ba? Paglilinaw niya sa lalaki. Yes, I will pay you 1 million for that 1 week trial, Miss Serrano. Sa ikalawang pagkakataon ay nalaglag ang panga ni Althea. Seryoso ka dyan? 1 milyon talagang ibabayad mo sa akin? I'm serious, Miss Serrano. If you're doubting me, I can write the check now. Kung ganoon ay tama nga ang impormasyong nabasa niya sa isang article nang subukan niyang isearch ang pangalan nito sa internet. May-ari ng isang multi-billion company ang binata at isa ito sa pinakamayamang bachelor sa buong bansa. Galing din sa marangyang pamilya si Althea, subalit higit na mas mayaman sa pamilya niya si Jeremiah Sevilla. Totoo talagang sinabi ng mga anak niya na kaya niyang bilhin ng isang buong mall. Wika niya sa sarili. Bumuntong hininga ang lalaki bago tila nakikiusap ng umiti. I really need your yes, Miss Serrano. Sa pagkakataong yon, habang nakatingin kay Jeremy, ay hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi na niya kaya pang tumanggi dito. Bakit hindi mo subukan, Althea? 1 week lang naman sa 1 milyon na bayad niya. Kahit ilang buwan kang jobless, safe na safe ka na. Wika sa kanya ng isang parte ng isip niya. Kaya naman sa huli ay namalayan na lang niya ang sariling tumatango kay Jeremy. Okay, susubukan ko for 1 week, Mr. Sevilla. Wika niya sa kaharap. Lumarawan ang relief at kasiyahan sa mukha ng lalaki. Thank you, Althea. Muntik na niyang makagat ang ibabang labi nang tawagin siya nito sa pangalan niya. Wala eh. Ang hirap tanggihan ng 1 million na offer mo, Mr. Sevilla. Pabirong sagot niya. Please, Jeremy na lang. Nakangiting wika nito. Gumunti siya ng ngiti at tumango. Okay, Jeremy. Saktong pagkasabi niya noon ay dumating ang pagkain nila. Habang kumakain ay nagtanong si Althea sa binata tungkol sa mga anak nito. Nalaman niya na nasa kindergarten na ang triplets. At mula pagkasilang ay ito na ang nag-alaga sa mga bata dahil sa pagpanaw ng ina ng mga ito. Habang nakikinig siya kay Jeremy ay hindi niya mapigilang hindi mapatitig sa mukha ng lalaki. Hey, is everything alright? Untag sa kanya ni Jeremy. Napakurap siya kasabay ng bahagyang pag-iinit ng mga pisngi. Sorry. Masyado lang ako naaami sa'yo. I mean, sa kwento mo. You were amazed? Tila naaaliw na tanong nito. Well, halata kasi na mahal mo mga anak mo. I couldn't help but admire you. Hindi madali ang maging single parent tapos ikaw, single dad ka pa ng triplets. Tipid nang umiti si Jeremy. It was really hard, Althea. Hanggang ngayon nahihirapan pa rin ako. Lalo na dahil wala naman akong alam sa pagiging magulang. Wala akong ibang mahinga ng tulong dahil bago pa dumating ang triplets, pumanaw na mga magulang ko. The only one who was there for me is Manang Selma, my former yaya. I'm sorry, Jeremy. It's okay. Muli ay maliit na ngumiti ang binata. I know I'm not a perfect father to my kids. Madami akong pagkukulang lalo na pagdating sa oras dahil may negosyo rin akong dapat tutukan. Pero I always do my best for them. Until now, I'm still learning how to be a better father. Ngumiti siya sa kaharap. Ang masasabi ko lang, swerte ng mga anak mo dahil ikaw ang naging daddy nila. Thank you, Althea. I really appreciate that. Dahil sa pag-uusap nilang yun ni Jeremy, bago sila lumabas ng restaurant ay nakumbinsi ni Althea ang sarili na tama ang ginawa niyang desisyon na subukang maging yaya ng mga anak nito. May sasakyan ka bang dala? Tanong sa kanya ni Jeremy paglabas nila ng restaurant. Wala, coding nga ng sasakyan ko, pero malapit lang naman dito ang kondo ko. Come on, ihahatid na kita. Talaga? Okay lang? Nabiglang tanong niya. Oo naman.
Salamat. Ngumiti si Jeremy. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo for saying yes to me. To be honest, hindi ko talaga in-expect na mapapapayag kita. I just really tried my luck. You know, for my triplets, I will do everything kahit na nakakahiya sa'yo. I mean, knowing that you also came from a wealthy family who grew up with yaya and maids. Hindi ko rin in-expect na papayag ako, pero ang hirap mong tanggihan, Jeremy. Wika niya sa isip. Sa halip na sabihin yon ay ngumiti siya. Well, like I said, ang hirap tanggihan ng offer mo. Kahit dun ako sa kumpanya namin magtrabaho, hindi ako sasweldohan ni Dad ng 1 million per week. Nakarating sila sa kotse ng binata. Dahil malapit lang ang mall sa kondo niya, ay agad silang nakarating sa gusali ng tinitirahan niya. Thank you, Althea. I'll see you on Saturday. Wika ni Jeremy bago siya bumaba ng kotse nito. Napag-usapan nila na sa Sabado siya susunduin ng binata. Pagdating niya sa kondo niya ay agad niyang tinawagan si Jessica para ikwento ang nangyari ng araw na yon. Seryoso ka talaga, Althea? Pumayag ka sa alok ni Jeremy na yon? Ni ayaw mo nga magtrabaho sa kumpanya ng pamilya mo tapos bigla kang magiging yaya? Sinubukan ko namang tanggihan pero bigla akong inofera ng 1 million, Jessica. Imagine that, 1 million for 1 week. Of course, I can't refuse that. Talaga bang hindi mo tinanggihan dahil sa pera? O baka naman kaya ka pumayag dahil crush na crush mo yung Jeremy na yon? Napanguso si Althea. Alam niyang pagdating sa kaibigan ay hindi siya makakapagsinungaling. Well, kasama na yon, Jessica. Habang seryoso kasi siyang nakatingin sa akin kanina, hindi ko alam ko bakit hirap na akong tanggihan siya. So I said yes. Susubukan ko. Besides, he really sounded desperate so I just decided to help him. Total naman wala akong ginagawa ngayon. 1 week trial lang naman with salary. Ewan ko sa'yo, Althea. Siguradong maloloka ang parents mo kapag nalaman niyang pinasok mo. Imagine, lumaki kang spoiled sa pamilya mo tapos malalaman nilang pumasok ang yaya. Eh kahit ilang yaya kaya niyong sweldohan eh. Hindi naman malalaman ni na Dad, saka hindi ako sigurado kung kaya kong tumagal ng 1 linggo. Sabi ko nga, susubukan ko lang naman. Kasalukuyang nagbabakasyon sa ibang bansa ang mga magulang ni Althea, kaya hindi rin niya nakakausap ang Kuya Arthur niya dahil abala ito sa negosyo nila. Oh well, good luck na sa'yo, Althea. Sa huli ay wika ng kaibigan bago sila nagpaalam sa isa't isa. Dumating ang araw ng Sabado. Pagkatapos mag-lunch ni Althea ay sinundo siya ng binata sa labas ng kondo niya. Thank you for not changing your mind, Althea. Wika sa kanya ni Jeremy habang nasa biyahe sila. Bumaling siya kay Jeremy na abala sa pagmamaneho. Grabe, may isang salita naman ako, Jeremy. Pero okay lang na Jeremy ang tawag ko sa'yo. I mean, magiging yaya na ako ng mga anak mo, di ba? So, boss na kita. Jeremy is fine. Please don't consider me your employer. Ha? Pero magtatrabaho akong yaya ng mga anak mo. Sumulyap sa kanya si Jeremy. Yes, you're gonna be my son's nanny. But at the same time, I don't consider you an employee. I'd like to think that we're friends. Talaga? Kaibigan ang tingin mo sa akin? Napangusong tanong niya. Well, I mean, kung okay lang sa'yo. Baling nito sa kanya. Oo naman. Nakangiting sagot niya rito. Gumanti ng ngiti ang binata bago ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Kulang 30 minuto ang nakalipas ay nakarating sila sa isang malaking bahay sa isang eksklusibong village sa Quezon City. Pagbaba nila ni Jeremy sa sasakyan, ay natanaw ni Althea ang triplets na papasalubong sa kanila. Namilog ang mga mata ng 3 bata nang makita siya. Miss Althea? Wow, it's really you! Wika sa kanya ni Jet. Daddy, you really did bring Miss Althea here! Hindi makapaniwalang wika naman ni Jack sa ama. Siyempre naman, kapag sinabi kong gagawin ko talaga, di ba? Nakangiting wika ni Jeremy sa mga anak. Thank you, Daddy! You're the best talaga! Wika naman ni John bago bumaling sa kanya. Hello, Miss Althea! Umiti siya at kumaway sa mga ito. Hi, kids! Namiss ko kayo. Miss Althea, ikaw na po ba ang bago naming yaya? Tanong ni Jet. Nakangiting tumango siya sa mga ito. Yes, that's why your daddy brought me here. Yay! Masayang wika ng 3.
Then, can we call you Yaya Althea? Tanong naman ni Jack. Pwede naman. Kung anong gusto niyong itawag sa akin, okay lang. Pwede rin Yaya Pretty. Pabirong wika pa niya bago natawa. Yaya Pretty, let's play, let's play! Yakag ni John. Excited na hinawakan nito ang kamay niya. Gayun din ang ginawa ng dalawa pang kapatid nito. Let's get inside, Yaya Pretty. Dami kaming toys. We can also watch movies, Yaya Pretty. We have our own cinema inside the house. Wika naman ni Jack. Mukhang masasubok ang energy ko sa mga batang to Wika ni Althea sa sarili. Bago pa siya makasagot sa triplets ay nagsalita si Jeremy. Mga anak, kadarating lang ni Yaya Pretty. Hindi siya pwedeng makipaglaro agad sa inyo. But we want to play with her, Daddy. Ungot ni Jet sa ama. How about this? Si Daddy na lang ang makikipaglaro sa inyo, okay? But first, kailangan ko munang ihatid si Yaya Pretty sa magiging room niya. Kaya behave muna kayo, okay? Wait for me in the game room. Okay, Daddy. We will behave and wait. Tila maamong tupang tumango ang tatlo bago pumasok sa loob ng bahay. Bumaling naman sa kanya si Jeremy. Come on, Althea. Pinahanda ko na kay Manang Selma ang kwarto mo. Bakit mo rin ako tinawag na Yaya Pretty sa harap ng mga anak mo? Hindi napigilang tanong niya sa lalaki. Bahagyang nag-angat ng kilay si Jeremy. Bakit? Exclusive lang ba yun sa triplets? Hindi naman. Parang ano lang kasi. Parang nakakahiya kasi kapag ikaw ang nagsabi. Ngumiti si Jeremy. Bakit naman nakakahiya? Totoo namang maganda ka. Idinaan niya sa tawa ang kilig na gumapang sa kanya. Ay, salamat. Pero wag mo ako masyadong pinupuri, Jeremy. Why is that? Ayaw mo bang pinupuri ka ng ibang tao? Baka kasi mahulog ako sa'yo pag nagkataon. Kailangan mo akong panagutan. Gusto niyang sabihin yun kay Jeremy. Ayoko lang, baka kasi namaki yung ulo ko. Sa halip ay pabirong sagot niya na bahagyaring ikinatawa ng lalaki. Iginiya siya ni Jeremy sa isang silid sa ikalawang palapag ng bahay. This will be your room. Dito sa tabi mo ang kwarto ng triplets. Then sa dulo yung sa akin. Pagkatapos niyang iwan ang maleta niya sa silid ay bumaba sila ni Jeremy. Ipinakilala siya nito kay Manang Selma at sa dalawa pang kasambahay. Gayon din sa driver na si Mang Rolly. You can go back to your room. Pupuntahan ko lang ang mga bata. Kapag nandito ako sa bahay, you're free to do whatever you want since ako naman ang nag-aasikaso sa kanila. Wika ni Jeremy sa kanya paglabas nila sa kusina. Sige Jeremy, ayusin ko muna mga gamit ko. Sagot ni Althea. Tumuloy siya sa silid na binigay ni Jeremy at inayos ang mga gamit na dala. Nagpadala rin siya ng text kay Cheska upang ipaalam dito na nasa bahay na siya ni Jeremy. Isang oras ang nakalipas, lumabas siya ng silid at bumaba sa unang palapag ng bahay. Althea, iha, magmerienda ka muna. Wika sa kanya ni Manang Selma nang makita sila sa hallway. Salamat po. Saan niyo po dadalhin yan? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang hawak nitong tray ng pagkain. Doon sa pool area, nandun ang mag-aama. Nagkayayaang mag-swimming. Sagot nito bago siya lagpasan. Ilang minuto ang lumipas bago nagpasya si Althea na puntahan ng mag-aama sa pool area. Naabutan niya ang mga itong kinakain ang dalang pagkain ni Manang Selma. Yaya Pretty, you're here! Baling sa kanya ni Jet. Come here, Yaya, kain ka na rin. Wika naman ni John, habang si Jack ay kumaway lang sa kanya dahil puno ang bibig at hindi makapagsalita. Bumaling din sa kanya si Jeremy at ngumiti. Althea, come here and join us. Sa halip na sumagot ay wala sa sariling napakurap si Althea. Paano ba naman kasi, tulad ng mga anak ay tanging swimming shorts lang ang suot ng binata. Mabuti na lang at nakaupo ito, natatakpan ng katawan nito ng tuwalyang nakasampay sa balikat nito. Dahil kung hindi ay baka tuluyan na siyang napatulala. Yaya Pretty! Muling tawag sa kanya ng isa sa triplets. Tumikim si Althea at lumapit sa mag-aama. Hi, nagsiswimming pala kayo? Opo, marunong ka mag-swimming, Yaya Pretty? Tanong ni Jet sa kanya. Yes, marunong ako. Join ka next time, Yaya. Sayang, tapos na kasi kami. Wika naman ni Jack. Sure. Nakangiting sagot niya sa mga bata. Nagmerienda ka na ba? Tanong naman sa kanya ni Jeremy.
Muli siyang bumaling sa lalaki. Pinigilan niya ang sariling mapatingin sa matipunong katawan nito. Come on, Althea. Nasa harap ka ng mga anak ni Jeremy. Hindi pwedeng bumaba ang tingin mo sa six-pack abs niya, okay? Paalala niya sa sarili. Hindi pa. Here, take one of these. Inalok sa kanya ni Jeremy ang isang sandwich sa tray. Hindi na. Gagawa na lang ako sa kusina. Sumilip lang ako dito nang sabihin ni Manang na nandito kayo. Sige na, join us here. Don't worry, hindi ko pa naman nagagalaw tong juice ko. You can have this. Paano ka naman? Makikiinom na lang ako sa mga anak ko. Di ba mga anak? Nakangiting baling ni Jeremy sa mga bata. You can have mine, Daddy. Busog na ako. Wika ni Jack na nagpangalhati lang ang baso ng juice. Dahil ayaw siyang tigilan ng mag-aama ay sumalo siya ng merienda sa mga ito. Habang kumakain ay kinakausap siya ng tatlong bata. What's your favorite food, Yaya Pretty? Tanong ni Jet. Chicken at pizza. Kapag snacks naman, nahilig ako sa kahit na anong may chocolate. Me too, Yaya Pretty. We love pizza and chocolates. Wika naman ni John. Magkakasundo pala talaga kayo pagdating sa pagkain. Nakangiting komento ni Jeremy. Bumaling siya sa lalaki. How about you? Ano bang paborito mong pagkain? Daddy likes pasta. Ang isa sa mga triplets ang sumagot sa kanya. Really? Anong klaseng pasta? Any kind, but my favorite is chicken pesto. Sagot ni Jeremy. How about you kids? Hindi ba kayo mahilig sa pasta? Tanong ni Althea sa triplets. We only love spaghetti. Sagot ni John. Jollibee spaghetti! Sabay-sabay pang wika ng tatlo na ikinatawa niya. Ang cute ng mga anak mo, Jeremy. Baling niya sa lalaki nang magkaroon ng sariling pinag-uusapan ng tatlong bata. Natawa ito. Mana sa akin eh. Talaga? Ganito ka rin ba ka-cute nung bata ka? Nagangat ito ng kilay. Ba't parang hindi ka naniniwala? May baby picture ako, gusto mong makita? Sige nga, patingin ako next time. Let's see kung cute ka rin talaga nung bata ka. Nakangising sagot niya. Don't worry, Althea. Hindi ka mabibigo. Pabirong sagot nito bago kinagatan ng hawak na sandwich. Nang makita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito dahil sa ginawang paglunok, ay nag-iwas siya ng tingin. Mahirap na, baka kung saan pa mapunta ang mga mata niya. Mabuti na lang at bumalik din ang atensyon ng triplets sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya na ni Jeremy ang mga anak na pumasok na sa loob upang mag-shower at magbihis. Sige na, mauna na kayong mag-aama sa loob. Ako nang bahalang maglikpit dito. Ani Althea kay Jeremy. Hayaan mo na yan kina Sarah o Ada. Anito na ang tinutukoy ay ang dalawa pang kasambahay na kasama ni Manang Selma sa mansyon. Ano ka ba? Okay lang, Jeremy. Sanay naman ako sa gawaing bahay kahit papano dahil matagal na akong nakabukod sa parents ko. Alright. Thank you, Althea. Sagot ni Jeremy. Ngumiti ito sa kanya bago iginiya ang mga anak sa loob ng bahay. Pagdating ng hapunan ay kasabay niyang kumain ng mag-aama. Naninibago man si Althea dahil maingay ang hapag, hindi niya maitanggi na naaaliw siyang panoorin si Jeremy at ang triplets. Daddy, I don't like gulay. It tastes meh. Reklamo ni Jet sa ama nang lagyan ng huli ng gulay ang plato ng mga anak. Me too, Daddy. Sang-ayon pa ni na Jack at John na parehong lukot ang muka. Pinigilan niyang matawa habang pinagmamasdan ng ekspresyon ng triplets. Kids, importante na kumain kayo ng gulay para lumaki kayong healthy at malusog. Sa halip ay wika niya sa mga ito. Do you like veggies, Yaya Pretty? Baling sa kanya ni Jet. Of course, nakangiting sagot niya. Gamit ang tinidor ay kumuha siya ng isang peraso ng hiniwang kalabasa sa plato niya at isinubo yun. Nakangiting inuya niya yon sa harap ng tatlong bata. Ang sarap ng kalabasa. Wika niya matapos lunukin ang kinakain. Come on mga anak, we will go to the mall tomorrow kapag inubos niyo yung gulay sa plato niyo. Ani Jeremy sa mga anak. Really, Daddy? Sabay na tanong ni na John at Jet. Promise, Daddy? Tanong naman ni Jack. Oo naman, promise yan. Dahil sa sinabi ng binata ay nagsimulang kainin ng triplets ang gulay sa plato ng mga ito. Very good naman pala mga batang yan.
Malaki ang ngiting komento ni Althea habang pinapanood ang tatlo. Ikaw din, Yaya Pretty. Kumain ka rin ng kumain ng gulay. Baling sa kanya ni Jeremy. Bago pa siya makasagot ay nilagyan na nito ng gulay ang plato niya. Kinain niya yon bago bumaling sa lalaki. Ano, very good na rin ba ako, Daddy Jeremy? Pambirong tanong niya. Oo, very good ka, Althea. Pilyo ang ngiting sagot nito. Ngumisi na lang siya sa lalaki para itago ang pagwawala ng puso bago pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos maghapunan ay nagpaalam sa kanya ang mag-aama. Siya naman ay dumiretso sa silid niya. Kinabukasan, nang magising si Althea, ay naabutan niyang nagluluto ng almusal si Manang Selma. Tulungan na kita, Manang. Anya sa matanda. Bumaling sa kanya ang matanda at ngumiti. Hindi na, iha. Kaya ko na ito. Kaligayahan ko na talaga na ipaglutong mag-aama. At saka sabi ni Jeremy, huwag kitang hayaang kumilos dito sa bahay. Napanguso siya at nahihiyang ngumiti. Sinabi pala talaga yan ni Jeremy. Pero marunong naman po ako sa gawaing bahay, Manang. Nabanggit ni Jeremy ang estado mo sa buhay. Mabutit pumayag ka magtrabaho bilang yaya ng triplets. Ngumiti siya. Bukod sa gusto ko po ang triplets, malaki yung offer sa akin ni Jeremy kaya hindi ko natanggihan. Besides, wala pa rin akong trabaho ngayon. Sana sinabi mo rin na bukod sa gusto mo yung triplets, gusto mo rin yung tatay nila. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Si Jeremy po pala nasaan? Naitanong niya habang nagkakape. Nako, maagang umalis, iha. May trabaho ho siya kahit linggo? Nabiglang tanong niya. May emergency daw sa isang site kaya kailangan niyang puntahan. Ayun, maagang bumiyahe pa Batangas. Bumuntong hininga ang matanda. May pagka-workaholic kasi ang batang yun, manang-mana sa ama niya. Habang nagluluto ang matanda ay nagkwentuhan sila. Ilang sandali pa ay pumasok ng kusina ang triplets. Good morning, kids. Bati niya sa mga ito. Gumanti ng bati ang tatlo. O siya, maupo na kayong tatlo at nakahanda ng almusal. Wika ni Manang Selma. Manang, nasan po si Daddy? Tanong ni Jet sa matanda. Maagang umalis ang daddy niyo. May importante siyang aasikasuhin sa trabaho. Mamaya pa siguro makakauwi yun. But it's Sunday. Wika ni Jack. Daddy said he'll bring us to the mall today. Nakasimangot din na wika ni Jet. Daddy promised us. Ani naman ni John. Kita ni Althea ang disappointment sa mukha ng tatlong bata dahil sa sinabi ni Manang Selma. Don't worry, I'm sure maagang uuwi ang daddy niyo today. Alon niya sa tatlo. Talaga, Yaya Pretty? Nakalabing baling ni Jet sa kanya. Oo naman, nag-promise siya last night, diba? I'm sure tutuparin niya yon. So cheer up, okay? For the meantime, habang wala pang daddy nyo, tayo muna maglalaro. Ayos ba yon? Bumalik ang ngiti sa mukha ng tatlong bata. Really, Yaya Pretty? You will play with us? Oo naman. Basta kailangan maubos niyo ang breakfast niyo. Deal? Deal! Masaya at sabay-sabay na sagot ng triplets. Ngumiti siya sa tatlo bago niya sinabayan ng mga itong mag-almusal. Pagkatapos kumain at makapagpahinga, niyaya siya ng mga ito sa ikalawang palapag ng bahay. Noong unay nanonood sila ng TV hanggang sa magkayayaan ng mga ito na maglaro ng water gun. Yaya Pretty! Run faster! Wika kay Althea ni Jack na siyang kakampi niya sa laro. Kasalukuyan naman silang hinahabol ng dalawang kapatid nito. Wait a sec, napapagod na si Yaya. Bahagyang hinihingal na sagot niya pagdating nila sa garden ng bahay. Bakit pagod ka agad, Yaya? Di ko pa naman matanda like Manang Selma. Natawa na lang siya sa komento ni Jack. Habang kalaro niya ang mga bata ay napagtanto niyang kulang talaga siya sa exercise. Dahil sa ginawang paghinto ay naabutan sila ni Jet at John. Bahagyang napapikit si Althea at napasigaw nang pagbabarilin siya ng water gun ng dalawa. Sinubukan siyang protektahan ni Jack kaya pareho silang nabasa ng bata. Yaya Pretty, basang-basa na ang face mo. Natatawang komento ni Jet. Natawa na lang din ang dalaga nang itutok niya ang hawak na water gun sa dalawa. Mga anak, what's happening here? Sabay-sabay na napahinto si Althea at ang triplets nang marinig nila ang boses ni Jeremy. Daddy, you're here! Masayang bulalas ng tatlong bata.
Akala namin mamaya ka pa po. Nakalabing wika ni Jet. Daddy made a promise to bring you to the mall, right? That's why I'm already here. What are you three doing? At bakit basang-basa si Yaya Pretty? Bumaling sa kanya si Jeremy. Are you okay, Althea? Nakangising tumango siya. Don't worry, naglalaro kasi kami ng mga anak mo. Napasabak ako ng barilan at pagtakbo. Yaya Pretty, let's attack Daddy! Wika ng tatlo sa kanya. Bago pa siya makasagot ay binaril na ng mga ito ang sariling ama. Natatawang gumaya siya sa tatlo at binasa rin ang binata gamit ang hawak na water gun. Sa halip na magalit ay natatawa lang na sinangga ni Jeremy ang pagbaril nila dito ng tubig. Okay, that's enough. Wika ni Jeremy matapos ang ilang minuto. Kayong tatlo, akit na sa kwarto para maligo because we're leaving in an hour. Sumunod ang triplet sa sinabi ni Jeremy at sabay-sabay na pumasok sa loob ng bahay. Naiwan sila ni Jeremy sa labas. Sorry, nabasa ka namin ng mga anak mo. Wika ng dalaga kay Jeremy. Natawa ang binata habang pinapasadahan ng daliri ang nabasang buhok. Don't worry, sanay na ako sa kanila. I should be the one apologizing. Pinilit ka yata nilang makipaglaro sa kanila. Nakangiting umiling siya. Hindi, ako talaga ang nagyayang makipaglaro sa kanila. Akala ko kasi mamaya ka pa uuwi. Nalungkot ang tatlo nung nalaman na umalis ka. Nagka-emergency sa isa sa mga site kaya kailangan kong umalis. Salamat sa pag-aasikaso sa mga anak ko, Thea. Sus, wala yun. Ito naman talaga ang trabaho ko, di ba? Saka nag-e-enjoy din talaga ako makipaglaro sa mga anak mo. Feeling ko bumabata ako. Lumawak ang ngiti ni Jeremy. Does it mean you'll stay here with us longer? Napangiti siya. Teka lang, pangalawang araw ko pa lang sa trabaho, tinatanong mo na ako agad? Mahinang natawa si Jeremy. Masyado bang obvious na ayaw na kitang pakawalan? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa narinig. Ha? Ayaw mo akong pakawalan? I mean, bilang yaya ng mga anak ko. They obviously like you, Althea. At gusto ko rin na magstay ka dahil doon. Natawang napatango si Althea. Don't worry, Jeremy. Pag-iisipan kong mabuti. Sa kabila ng isinagot niya ay alam na ni Althea na buo na ang desisyon niya. Pagkatapos ng isang linggo ay mananatili siya sa bahay na yon upang ipagpatuloy ang pagiging yaya ng triplets. Sige na, Althea. Umakyat ka na rin para makaligo ka na. Sa mall na tayo kumain ng lunch. Teka, sasama ako sa inyo? Oo naman. Unless ayaw mo. Hindi naman. Akala ko kasi lakad niyo lang yung mag-aama. Pero sige, mag-aayos na ako. Isang oras na nakalipas, nasa mall na si Althea kasama ang mag-aama. Hawak ni Jeremy sina Jet at Jack, habang si John ay hawak ng dalaga. Saan niyo gustong mag-lunch mga anak? Tanong ni Jeremy sa mga bata. Sabay-sabay sumagot ang mga ito ng Jollibee. How about you, Althea? Tanong sa kanya ng binata. Siyempre, Jollibee rin. Nakangising sagot niya bago kumindat sa tatlong bata. It's 4 versus 1, Daddy, kaya sa Jollibee tayo. Oo na, wala akong laban sa inyo. Natatawang sagot ni Jeremy. Laki man sila lahat sa layaw pero Jollibee will always be their favorite fast food chain. Dumiretso sila sa naturang kainan. Pagdating ng order nila ay akmang aasikasuhin ni Althea ang pagkain ng mga bata. Subalit naunahan siya ni Jeremy. Ako na, Althea. Di ba parte din naman to ng trabaho ko bilang yaya nila? Ngumiti si Jeremy. Hindi naman kita isinama dito para mag-asikaso sa mga anak ko. I brought you here para mag-enjoy ka rin. I told you kapag nandito ako, akong bahala mag-asikaso sa mga bata. Nakangiting tumango si Althea. Habang nakakasama niya si Jeremy ay lalo niyang natutuklasan kung paano ito bilang isang ama. Siguro nga ay nagkukulang ito ng oras sa mga anak dahil sa trabaho. Subalit hindi may pagkakaila kung gaano ito kadedicated na ama. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mahal na mahal ito ng mga anak. Dahil doon ay lalo ring nadaragdagan ang nararamdaman niyang paghanga niya rito. Dahan-dahan sa pagkain, Jet. Masuyong wika ni Jeremy sa anak bago punasan ng tissue ang pisngi ng bata na nabahira ng sauce. Yes, Daddy. Thank you po. Nginitian nito ni Jeremy bago bumaling sa kanya. Natigilan si Althea nang magtagal ang tingin sa kanya ng lalaki.
Napakurap na lang siya nang bigla niyang maramdaman ang daliri nito sa baba niya. Ikaw din, Yaya Pretty. May gravy ka pa sa baba, oh. Nag-init ang mga pisngi niya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Thank you. You're welcome. Nakangiting sagot ni Jeremy bago muling bumaling sa mga anak. Pilit naman niyang ibinalik ang atensyon sa sariling pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay nanood sila ng pambatang palabas sa sinehan. Nag-shopping din sila ng panibagong laruan ng mga bata. Ikaw, Althea, wala ka bang gusto? Tanong sa kanya ni Jeremy. Nakaupo ang triplets sa couch habang hinihintay nilang ibalot ang pinamili ng mga ito. Inikot niya ang tingin sa shop bago ibinalik ang tingin sa lalaki. Wala, puro pambata naman dito. Pwede tayo magpunta sa shop na gusto mo. Talaga? Bawas ba yun sa sweldo ko? Pabirong tanong niya. Of course not. This is my treat to you for coming with us today. Lumaki ang ngiti niya. Wow, ang galante mo naman, sir. Pero baka magsisi ka kapag sinabi ko yung gusto kong bilhin. Bahagyang natawa si Jeremy at nag-angat ng kilay. Well, try me. Ano ba yun? Hindi naman siguro house and lot o sasakyan. Grabe ka naman sa house and lot. Chocolate ice cream lang talaga ang gusto ko, Jeremy. Mahilig ka nga pala sa chocolate. Sige, we'll buy some chocolate ice cream after this. Nakangiting sagot nito. Tulad ng ipinangako ni Jeremy, paglabas nila sa shop ay dumiretso sila sa supermarket ng mall para bumili ng ice cream. Nag-grocery na rin sila bago nagpa siyang umuwi. Dahil inabot na sila ng gabi sa daan, nasa biyahe pa lang sila ay nakatulog na sa backseat ng sasakyan ng triplets. Napagod yata sila kaya nakatulog na. Wika ni Althea kay Jeremy pagkatapos sulyapan ng triplets. Ganyan talaga sila kapag napapagod. How about you? Hindi ka ba napagod? Kaninang umaga ka pa nakikipaglaro sa kanila. Okay naman ako pero grabe ang energy nilang tatlo. Natawa si Jeremy. Minsan kahit ako nauubusan din ng energy sa kanila. Bumaling siya rito. Ang sarap mo palang maging daddy, sir. Tila na biglang bumaling sa kanyang lalaki. Anong sabi mo? Ang sarap kong maging daddy? Tumikim si Althea at bahagyang namula ang muka. Syempre kasi, mapagmahal kang tatay. Tapos halatang spoiled na spoiled sa'yo ang mga anak mo. Thanks, Althea. Pero bakit namumula ka? Wala sa sariling napahawak siya sa mga pisngi. Napansin pa talaga kahit medyo madilim na. Kasi naman, you're looking at me as if may ibang meaning yung sinabi ko. Natawa si Jeremy. Ha? Hindi naman Nagtanong lang ako, Althea. Oo na, sige. Ako lang ang nag-isip ng iba. Muling natawa ang lalaki bago sumeryoso. Pero sana nag-enjoy ka rin ngayong araw, kahit na pinagod ka ng mga anak ko. Oo naman. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. At Jeremy. Sige na, i-extend ko ng 1-week contract ko. Lumawak ang ngiti ng lalaki. Really? Thank you, Althea. Mahina siyang natawa nang makita ang kasiyahang lumarawan sa mukha ng kasama. Pakiwari pa nga niya ay lumubo ang pisngi niya. You're welcome. Pero sige na, mag-focus ka na sa pagmamaneho. Salamat ulit, Althea. Gumanti siya ng ngiti sa lalaki. Habang pasimple niyang pinagmamasdan si Jeremy mula sa pwesto niya, alam niyang hindi siya nagsisisi sa ginawang desisyon. Kinabukasan, Lunes ng umaga, pagkatapos magkape ni Althea, ay naging abala na siya sa paghahanda sa pagpasok sa eskwela ng triplets. Nag-aayos siya ng stock box ng mga bata sa kusina nang abutan siya ni Jeremy. Muntik siyang matulala sa harap ng binata na napakagwapo sa suot nitong Amerikana. Good morning, Althea. Good morning, Jeremy. Ang aga mo yata. 7:00 pa lang May maaga akong meeting ngayon. Usually, kapag maluwag sa opisina, isinasabay ko mga bata sa school. But I can't do that today. Ngumiti siya sa lalaki. Don't worry, ako ang bahala sa triplets. I can drive too if your driver is not available. Thank you, Althea. But if there's a problem, call me or Manang Selma, okay? Tumango siya rito. Sumulap ito sa suot na relo. Go ahead now, Althea. Hindi ka man lang mag-aalmasal muna? Hindi na, baka sa office na lang. Baka? So hindi ka pa sure? Sinasabi mo sa mga anak mo na kumain lagi sa tamang oras,
Tapos ikaw tong nag-skip ng breakfast? Nag-angat siya ng kilay. Tila naaaliw na natawa si Jeremy. Okay, kakain po ako sa office. Sigurado ba yon? Ay, teka. Baunin mo na lang tong sobrang sandwich na ginawa ko para sa mga anak mo. Sandali lang to, Jeremy. Hintayin mo na. Okay, sige. Mabilis na kumilos si Althea para ibalot ang sandwich. Sinamahan din niya yun ng prutas na tulad ng hinanda niya para sa triplets. Heto na. Kainin mo mamaya sa office. Aniya at inabot kay Jeremy ang snack box na inihanda niya para dito. Salamat, Althea. You're welcome. Ingat ka, Daddy Jeremy. Daddy Jeremy? Naaaliw na tanong nito. Bahagyang nagiinit ang pisnging napanguso siya. Sorry, nahawa ako sa tawag sa'yo ng mga anak mo eh. It's fine. I like it anyway. Ingat rin kayo ng mga bata, Yaya Pretty. Malaki ang ngiting sagot nito bago nagpaalam. Napahawak naman siya sa pisngi nang mawala sa paningin ng binata. Ay, sangwapo talaga tang charming. Kapag ako nahulog sa'yo, kasalanan mo talaga. Wika niya sa isip. Isang oras ang nakalipas, nakarating sila sa eskwelahan ng triplets. Isang eksklusibong preschool yon sa loob lang ng village kung saan nakatira ang mag-aama. Inihatid ni Althea ang 3 sa classroom ng mga ito. Nagpakilala din siya sa teacher ng mga ito bilang bagong yaya ng mga bata. See you later, Yaya Pretty! Paalam sa kanya ng 3 alaga nang magpaalam siya sa mga ito. Bye-bye! Magpakabait kayong 3, okay? See you later! Gumanti siya ng kaway bago umalis. 3 oras ang nakalipas, bumalik sila ng driver na si Mang Rolly sa eskwelahan para sunduin ng triplets. Subalit nabigla siya nang pagdating niya muli sa classroom ay kausapin siya ng guro at sabihing may inaway na kaklase ang mga alaga niya. Yaya, pakisabihan po ulit ang mga alaga ninyo. May inaway silang kaklase kanina. Mabuti na lang at walang nasaktan sa kanila. Kaya hindi ko na rin kayo tinawagan. Wika ng teacher sa kanya. Thank you, teacher. Don't worry, kakausapin ko ang mga bata para hindi na ito maulit. Sagot niya sa guro. Bago lumabas ng eskwelahan, nagpa siya si Althea na kausapin ng triplets. Huminto sila sa isang bakanting bench at hinarap ang 3. Totoo ba yung sinabi ni teacher? Inaway niyo yung classmate niyo? What happened, Jet? Jack? John? Marahang tanong niya sa mga ito. Kahit na narinig na ni Althea ang nangyari mula sa guro, ay gusto pa rin niyang marinig ang paliwanag ng 3. Yaya Pretty, I only pushed Mark kasi sabi niya kawawa kami dahil wala kaming mommy. Sagot sa kanya ni Jet na sinang-ayunan ng 2 kapatid nito. Bumuntong hininga si Althea. Pero kahit na may sinabi sa inyong hindi magandang classmate niyo, mali pa rin na inaway niyo siya. It's bad to hurt other people, okay? I know, Yaya. Teacher already made us apologize. Nakangusong sagot naman ni Jack. Good. Next time, wag na kayo makikipag-away ulit ha. Kapag may nagsalita sa inyo ng hindi maganda, what you need to do is tell your teacher about it, okay? Sabay-sabay na tumango ang mga ito. Very good, kids. Yaya Pretty, isusumbong mo ba kami kay Daddy? Tila nag-aalalang tanong ni John. Marahang hinawakan niya ang balikat nito. Well, kailangan natin tong sabihin sa daddy niyo. Pero huwag kayong mag-alala. I'm sure hindi kayo pagagalitan ng daddy niyo, okay? Basta i-promise niyo lang na hindi niyo na yun uulitin. Promise po, Yaya Pretty. But Yaya Pretty, hindi naman kami kawawa, di ba? Kasi kahit patay ng mami namin, may daddy pa kami. Tila may pumiga sa puso ni Althea sa tanong ng mga alaga. Subalit isang masuyong ngiti ang ibinigay niya sa mga ito. Aba, oo naman. I'm sure yung ibang mga bata, walang daddy na katulad ng daddy nyo. Ang bait-bait kaya ng daddy nyo, tapos love na love pa niya kayo. And daddy is one of the richest daddy in the world. Mayabang na wika pa ni Jet. He buys us anything we want. Ani pa ni Jack. See? Walang katulad ang daddy nyo. Kahit siya lang mag-isa, naaalagaan niya kayo ng mabuti. He really is the best. Sangayon ni Althea. You think so too, Yaya Pretty? Oo naman. Tapos ang gwapo pa ng daddy nyo. Anya pa. Yaya Pretty? Crush mo ang daddy namin?
Namula ang mukha niya sa tanong na yun ni Jet. Lalo pa't pare-parehong nakatingin sa kanya ang tatlong bata. Ha? Hindi ah. At saka, bakit alam mo na yung crush-crush na yan, ha? Sabi ni Daddy, masama maglay, Yaya. Sa halip ay nakangusong wika ni John. Oo nga, Yaya. If you tell us, it will be our secret. We won't tell Daddy. Wika naman ni Jet. Kagatang ibabang labing nag-angat siya ng kilay. Talaga? Of course, Yaya. Hindi kayo magagalit kapag sinabi ko na crush ko ang daddy nyo? Nakangusong tanong pa niya. Sabay-sabay na umiling ng tatlo. We won't, Yaya. It's fine because it's you. Sagot ni Jack na ikanaangat ng kilay niya. Ha? So, kapag ibang nagsabi, magagalit kayo? Our former Yayas have crush on Daddy but we don't like them. Nakasimangot na sagot ni Jet. Pero ikaw, gusto ka po namin. Wika pa ni Jack. Tumango naman si John. Yes, Yaya Pretty. We don't mind if you'll be our mommy too. Sabi ni Manang we're going to have a new mommy if Daddy gets married. Ikaw pong gusto namin maging bagong mommy namin, Yaya Pretty. Nabigla man si Althea sa narinig, subalit hindi niya maitanggi na lumobo ang puso niya. Kayo talaga? Kung ano-anong sinasabi niyo, ang mabuti pa umuwi na tayo. Naghihintay na si Manong sa labas. You don't want to be our mommy, Yaya Pretty? I thought you liked us. Nakalabing tanong ni Jet. Siyempre gusto ko kayo, pero hindi ako basta pwedeng maging mommy niyo. Your daddy and I need to get married first. And before we get married, kailangan love namin ang isa't isa. Sagot niya sa tatlo. But you like our daddy. Sabi mo crush mo siya. Wika ni John. But like is different from love, okay? Sa ngayon, masyado pa kayong bata para maintindihan yon. But soon you will understand everything. Marahang sambit niya sa mga ito. Sa huli ay tumango sa kanya ang tatlo bago nagpatianod sa kanya. Pagdating sa bahay at pagkatapos makapag-lunch ay tinulungan ni Althea sa homework ang triplets. Kahit makukulit ang kanyang mga alaga, hindi maipagkakaila na nag-e-enjoy siya sa ginagawang pag-aalaga sa triplets. Alas 5 ng hapon nang dumating si Jeremy. Sabay-sabay itong sinalubong ng mga anak habang si Althea ay nakatingin lang sa mag-aama. Kamusta ang mga anak ko today? Wala bang nagpasaway sa school? Tanong ni Jeremy sa tatlo. Daddy, we're sorry po. Magkakahawak ang mga kamay na wika ng triplets sa ama. Hey, bakit kayo nagsasorry? Did you do something? Tanong ni Jeremy. Bumalik sa kanya ang lalaki, subalit bago pa siya makalapit ay nagsalita na ang triplets. Tahimik na nakinig si Jeremy sa mga anak. We're sorry, Daddy. Promise po we won't do it again. Wika ni Jet pagkatapos aminin sa ama ang nangyari sa eskwelahan. Yes, Daddy. We'll be good kids from now on. Isang maikpit na yakap ang isinagot ni Jeremy sa tatlong anak. Sa kabila ng ngiti sa mga labi, ramdam ni Althea ang pag-iinit ng sulok ng mata habang nakatingin sa apat. I love you mga anak. Wika ni Jeremy sa mga anak nang pakawalan nito ang tatlo. We love you too, Daddy. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. You're the best daddy in the world. Ani naman ni Jet. And pinakagwapo too. Natawa si Jeremy. Talaga? Pinakagwapo si Daddy? Yes, Daddy. Yaya Pretty said so. Sa sinabing yun ni Jet ay bumaling kay Althea ang mag-aama. Nag-init ang mga pisngi niya nang magtama ang tingin nila ni Jeremy. Paano ba naman kasi ay kita niya ang naaaliw ng ngiti sa mukha ng binata. Really, Yaya Pretty? Nagwapuan ka sa akin? Tanong ni Jeremy na tila nanunukso. Oo naman, sino naman ang hindi magagwapuhan sa'yo? Ako rin ang pinakagwapong daddy na nakilala mo. Umuso siya. Well, oo. Lumawak ang ngiti ni Jeremy. Akala niya ay magsasalita pa ito, subalit muli itong bumaling sa mga anak. By the way, may pasalubong pala ako sa inyo, kids. Wait for me, naiwan ko sa kotse. Muling bumalik ang lalaki sa sasakyan. Pagbalik nito ay may dala itong 2 paper bag. Inabot nito sa tatlo ang isa. I bought you chocolates. Nagdibong ang tatlong bata sa pasalubong ng ama. Sige na, get inside. Bigyan niyo si Manang at sina Ate Sarah, okay? Ani Jeremy sa triplets.
But how about Yaya Pretty? Tanong ni Jack. Meron din si Yaya Pretty. Here, this is for her. Ani Jeremy na bahagyang itinaas ang isa pa nitong hawak na paper bag. Nabigla naman si Althea sa narinig. Pagpasok ng 3 bata sa loob ng bahay ay lumapit sa kanya si Jeremy. Here, this is for you, Althea. Anito at inabot sa kanya ang paper bag. Really? Ang dami naman ito? Mahilig ka rin sa chocolates tulad ng mga anak ko, di ba? Hindi niya napigilan ang kilig na gumapang sa sistema niya. Salamat, Jeremy. You're welcome. Ako dapat nang nagpapasalamat sa'yo. I'm sure ikaw ang dahilan kung bakit nagsabi agad sa akin ng mga bata tungkol sa nangyari kanina sa eskwelahan. Hindi kasi nila ginagawa yun dati. Sinabi ko lang naman sa kanila ang tamang gawin, Jeremy, na hindi sila dapat matakot na magsabi sa'yo dahil hindi mo naman sila pagagalitan. Ngumiti ang lalaki. You're good with kids, Althea. Hindi halata na lumaki kang prinsesa sa inyo. Mahina siyang natawa sa papuri ni Jeremy. Ngayon ko lang din na-realize yan. Tama ka, wala rin naman kasi akong experience sa mga bata dati. Sa mga sumunod na araw ay lalo pang napalapit si Althea sa triplets. Hindi na rin muling naulit pa ang pakikipag-away ng mga ito sa kaklase. Hindi nga namalayan ni Althea na 1 buwan na ang lumipas mula nang tumira siya sa poder ng mag-aama. Akala ko ba 1 linggo ka lang doon, Althea? Anong nangyari? Tanong sa kanya ng kaibigang si Cheska habang nagmemorienda sila sa kondo niya. Nakipagkita siya sa kaibigan nang kumuha siya ng mga gamit sa kondo niya. Sabado ng araw na yon at nasa bahay lang si Jeremy kaya nakaalis siya. Hindi ko rin inaasahan na mag-enjoy akong alagaan ng triplets, Cheska. Yung mga bata lang ba talaga ang dahilan? Baka naman in love ka na dun sa tatay. Tudyo nitong natatawa. Don't worry, hindi pa naman. Hindi pa? Ano yung feelings mo on the way pa lang, ganon? Ngumuso siya sa kaibigan. Hindi ko rin naman masisisi ang sarili ko kung mahulog ako sa kanya. He's the perfect husband material, Cheska. So, willing kang maging nanay ng mga anak niya kapag nagkataon, ganon? Bakit naman hindi? I already love the triplets. Hindi sila mahirap pakisamahan, and they like me. How about the Jeremy? Sa tingin mo, gusto ka rin niya? Ayoko mag-assume, Cheska. Pero tingin ko, gusto niya rin ako. Iba yung pagiging mabait niya sa akin eh. Siguraduhin mo lang na gusto ka talaga ng lalaking yun. Baka mamaya ginagamit ka lang pala niya para magkaroon ng instant mommy ang mga anak niya. Hindi naman ganyang klase ng lalaki si Jeremy, Cheska. You never know, Althea. Suportado naman kita kung saan ka masaya pero gusto ko lang din na mag-ingat ka. Naiintindihan ni Althea ang concern ng kaibigan kaya nagpasalamat siya rito. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na sila sa isa't isa. 5:00 ng hapon nang makabalik siya sa bahay ni Jeremy. Naabutan niya ang mag-aama na nanonood ng cartoon sa TV room. Yaya Pretty! We missed you! Wika sa kanya ng triplets. Wow, talaga? Na-miss niyo agad ako? Nakangiting anya sa 3. Yes, Yaya Pretty. Di ba, Daddy? Baling ni Jack kay Jeremy nakatabi ng mga ito. Bumaling naman sa kanya ang binata at ngumiti. Yes, na-miss ka namin agad, Yaya Pretty. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi ni Jeremy. Sus, ang kalingi naman pala ng mga alaga ko, pati ng daddy nila. Pabirong sagot niya bago lumapit sa mga ito. How about you, Yaya Pretty? Di mo pa kami na-miss? Tanong ng isa sa triplets. Siyempre na-miss. Even me, Althea? Tanong ni Jeremy na bahagyang may pilyong ngiti. Oo. Lalong lumawak ang ngiti ni Jeremy. Pinigilan naman ni Althea ang pagwawala ng puso. Nanatili siya sa tabi ng mag-aama hanggang dumating ang hapunan. Kinabukasan, pag-uwi ni Althea at ng triplets mula sa klase, ay idinaing ng isa sa mga alaga niya ang masakit na tiyan nito. Isang bandang masakit, Jet? Tanong niya sa bata. Here, Yaya. Napapaiyak na sagot nito habang hawak ang kanang bahagi ng tiyan. Hey, stop crying, okay? We're going to the hospital. Masuyong sambit niya habang hawak ang mukha nito. Mabilis na ipinahanda niya ang kotse kay Mang Rolly. Yaya Pretty, is Jet going to be okay? Naiiyak rin na tanong ni Jack at John sa kanya.
Sa kabila ng matinding pag-aalala sa dibdib ay ngumiti siya sa dalawang bata. Don't worry, your brother will be fine. Dito muna kayo kay Manang Selma, okay? Ako na bahala sa kanila, Althea. Wika sa kanya ng matanda. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya si Jeremy. Althea, I'm sorry ngayon ko na nasagot ang tawag mo. Is there a problem? Anang binata sa kabilang linya. Mabilis na sinabi niya kay Jeremy ang sitwasyon ng anak nito. I will bring Jet to the nearest hospital. I'm suspecting it's appendicitis. I'll meet you at the hospital. Mabilis at tila natatarantang sagot ng binata. Jeremy, dahan-dahan sa pagmamaneho, okay? Hindi mo kailangang magmadali. I'm here with Jet. Hindi ko siya pababayaan. Wika niya sa lalaki. Thank you, Althea. Thank you. Sagot nito bago ibinaba ang tawag. Pagdating sa ospital ay tama ang hinala ni Althea na dala ng appendicitis ang sakit na nararamdaman ni Jet. Ayon sa doktor ay kailangan itong maoperahan agad. Do everything you need to do, Doc. Wika ni Jeremy sa doktor. Ilang minuto lang ang pagitan nila ng binata bago ito nakarating sa ospital. Jet will be okay, Jeremy. Wika ni Althea sa binata. Nasa labas sila ng operating room at naghihintay na matapos ang operasyon ng anak nito. I know it's only a minor surgery, but I couldn't help but be worried sick, Althea. Sagot ni Jeremy. Baka sa mga mata nito ang pinipigilang luha. Kapag nagkakasakit ang mga anak ko, lagi kong hinihiling na sana sa akin nilang binigay ang karamdaman nila. I couldn't bear to see my kids in pain. I understand, Jeremy. But you see, kailangan mong maging malakas para sa mga anak mo. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay hinawakan na niya ang kamay nito at marahang pinisilyon. Subalit ikinabigla niya nang bigla siyang kabigin ni Jeremy. Sa isang iglap ay nakulong siya sa mga bisig nito. Thank you so much, Althea. Siguro kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. I'd probably be a crying mess. You're welcome, Jeremy. No, thank you. Muli ay masuyong sambit nito. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin ng mga anak ko. You were a blessing to me and my kids, Althea. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya. Walang anuman, Jeremy. Nandito lang ako para sa inyo ng mga anak mo. Nang sandaling yon, napagtanto ni Althea na pagmamahal na ang nararamdaman niya para sa binata. At alam niyang handa siyang gawin ng lahat para dito at sa mga anak nito. Unti-unti ay pinakawalan siya ni Jeremy. Subalit bago ito tuluyang lumayo sa kanya, ay hinalikan siya nito sa noo. Muling nagwala ang puso ni Althea sa ginawa ng binata. Sa halip na magsalita ay ngumiti lang siya kay Jeremy at sinarili ang nararamdaman. Hindi nagtagal lumabas ang doktor at inanunsyo na tagumpay ang operasyon ni Jet. Pagkatapos magpasalamat sa doktor ay agad na tinawagan ni Jeremy si Manang Selma. Ilang sandali pa ang lumipas ay inilipat na sa pribadong silid si Jet. Bababa muna ako para bumili ng pagkain. Wika ni Althea kay Jeremy. Nasa hospital room silang dalawa at hinihintay na lang na magising ang anak nito. 3:00 na ng hapon at pareho silang hindi pa nagla-lunch. Stay here, Althea. Ako nang bibili ng pagkain natin. Ani Jeremy. Sigurado ka? Ngumiti ang lalaki at marahang hinawakan ang braso niya. Just stay here with my son. Nang maiwan siyang mag-isa sa silid ay biglang tumunog ang cellphone niya. Akala niya ay si Jeremy yon, subalit nagulat siya nang makita ang pangalan ng kapatid sa screen. Hello, kuya? Mahinang wika ni Althea sa nasa kabilang linya. What have you been doing lately, Althea? Hindi ka yata nagpaparamdam. Tanong ng kapatid. Medyo busy kasi ako ngayon, kuya. Ikaw din naman, di ba? Busy ka sa negosyo natin. Well, yes. Kaya ngayon nung din ako nakatawag. Anyway, your birthday is coming up soon. May plano ka ba sa birthday mo? Tanong nito. Wala pa, kuya. Nawala sa isip niya na sa susunod na buwan ay kaarawan na niya. I can get you tickets to Japan. Isama mo si Cheska. Birthday gift ko na yun sa'yo. Nito. Kinagat niya ang ibabang labi. Hindi na, kuya. Next time na lang siguro. Hindi ako pwedeng umalis ngayon eh. Wow, himala na tumanggi ka, Althea. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? At bakit parang ang hina ng boses mo? Basta kuya. Natigilan siya nang mapansin ang paggalaw ng kamay ni Jet.
Sige na kuya, I'll call you later. Bago pa ito makasagot ay ibinaba na niya ang cellphone. Yaya pretty? Mahinang untag ni Jet. Lumapit siya sa bata at naupo sa tabi nito. Gising ka na pala, baby. Masuyong hinaplos niya ang mukha nito. Si Daddy, where is he, Yaya? Tanong nito. Ngumiti siya. Bumili lang ng pagkain sa labas. Pabalik na yon, don't worry. For now, hindi ka muna pwedeng masyadong gumalaw dahil sa sugat mo, okay? Ilang sandali pa ay nakabalik na si Jeremy. Muli ay muntik nang mapaluha si Althea nang maging emosyonal ang binata habang kinakausap ang anak. Thank you for being brave, Jet, my son. Ani Jeremy sa anak pagkatapos itong halikan sa ulo. Daddy, don't cry. Yaya pretty said I'm already safe. Wika ni Jet sa ama. I'm sorry, anak. Daddy's just happy. Sagot ni Jeremy habang pinupunasan ang luha sa sulok ng mata. Bahala ka, Daddy. Yaya pretty will no longer find you guwapo if you cry. Nakangusang wika ni Jet sa ama. Mahinang natawa si Althea sa sinabi ng alaga. Huwag kang ganyan sa daddy mo, Jet. Guwapo pa rin naman siya kahit umiyak. Nang bumalik sa kanya si Jeremy ay ngumiti lang siya sa lalaki. Pagkatapos kumain ay sandali niyang iniwan ang mag-ama sa silid. Akma siyang papasok muli nang marinig niyang nag-uusap ang mag-ama. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid kaya rinig niya ang boses ng mga ito. Daddy, do you like Yaya pretty? Napakurap si Althea nang marinig yun mula kay Jet. Namalayan niyang higit niya ang hininga habang hinihintay ang sagot ni Jeremy. Why are you asking me that, Jet? Narinig niyang tanong ni Jeremy sa anak. Because we want Yaya pretty to be our new mommy, Daddy. Really? Tila na biglang wika ni Jeremy. Yes, Daddy. We love Yaya pretty. Pwede ba siya maging new mommy namin? Halos mabingi si Althea sa lakas ng tibok ng puso habang hinihintay ang sagot ni Jeremy. Subalit bago pa dumating ang sagot ng binata ay narinig niya ang boses ng dalawang kapatid ni Jet. Yaya pretty! Nalingon na ni Althea sina Jack at John kasama si Manang Selma na naglalakad patungo sa kanya. Sinalubong niya ang mga ito. Nang makalapit siya sa tatlo ay siya ring paglabas ni Jeremy mula sa silid. Nag-iwas ng tingin si Althea sa lalaki at pinakalma ang nagwawala pa ring dibdib. Daddy, we want to see Jet! Wika ng dalawang bata sa ama. Come on, let's get inside. Pero wag masyadong maingay, okay? Wika ni Jeremy sa dalawang anak. Yes, Daddy! Pabulong na sagot ng dalawang bata na nagpangiti kay Althea. Ilang oras na natili doon ang dalawang bata at si Manang Selma bago nagpa siyang umuwi ang mga ito. Balak pa sana ni Althea na manatili sa ospital subalit pinasama na siyang umuwi ni Jeremy. Go home with them, Althea. Ako nang bahala dito kay Jet. Wika ni Jeremy. Sigurado ka ba, Jeremy? Pwede namang ako na lang ang magbantay kay Jet. O kaya kung ayaw mong iwan si Jet, pwede namang dito na lang din ako para may kasama ka. I'm fine here alone, Althea. Sige na, umuwi ka na rin para makapagpahinga ka. Eh ikaw, paano ka? May trabaho ka bukas. I can just sleep on the couch. Total, may dala namang gamit si Manang. Don't worry about me, okay? Okay. Ako naman ang bahala sa dalawang bata. Sa sumunod na 2 araw ay hindi pumasok sa trabaho si Jeremy. Personal nitong binantayan ng anak hanggang sa makalabas ito sa ospital. Habang nagpapagaling pa si Jet ay naging mas madalas din sa bahay si Jeremy. Dahil magkatuwang sila sa pag-aalaga sa anak nito ay lalo pa silang nagkalapit ng lalaki. Habang lalong lumalalim ang nararamdaman ni Althea kay Jeremy, lalo ring lumalakas ang hinala niya na may pagtingin din sa kanya ang lalaki. Subalit wala naman itong inaamin sa kanya kaya hindi siya sigurado sa hinala. 3 linggo ang lumipas mula nang makalabas sa ospital si Jet. Muli na itong nakabalik sa eskwela. Araw ng Sabado, 5 araw mula nang makabalik sa eskwela si Jet, nagising si Althea sa tunog ng cellphone niya. Nang sagutin niya ang tawag ay bumungad sa kanya ang boses ng mga magulang. Happy birthday, anak! Bati sa kanya ng mga ito mula sa kabilang linya. Tuluyang nawala ang antok niya nang mapagtantong kaarawan na niya ng araw na yon. Thank you, Mommy, Daddy.
What's your plan for today, Iha? Sabi ng kuya mo, tinanggihan mo raw ang offer niya sa iyong bakasyon sa Japan. Lalabas lang kami ni Cheska, Mom. May usapan kaming magkikita ngayon. Are you sure si Cheska ang kasama mong lumabas? Wala ka bang boyfriend, Iha? Sabi ng kuya mo parang may inililihim ka na raw. May boyfriend ka na ba, anak? Wala pa po, Mom. Wala pa? Kinagat niya ang ibabang labi. Well, I'm in love with this guy, Mom. But I'm not sure if he likes me back. Bakit ka naman niya hindi magugustuhan, anak? Mana ka sa akin. Bahagya siyang natawa sa sinabi ng ina. Pero Mom, ayos lang naman sa inyo kahit sinong lalaki magustuhan ko, di ba? Basta ba ay mabuting tao siya, anak? Wika naman ng kanyang ama. Don't worry, Mom, Dad. He's a great guy. Nakangiting sagot niya sa mga magulang, pero hindi pa niya masabi sa mga ito na single daddy ang natitipuhan niya. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga magulang ay nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Cheska. Happy birthday, Althea! Bati ng kaibigan mula sa kabilang linya. Thank you, Ches. Anong oras tayo lalabas? Actually, kaya ako tumawag para sabihin na hindi na ako pwede ngayon. I'm sorry, Althea. Promise, babawi ako sa susunod. It's okay. Next time na lang tayo lumabas. Sagot niya rito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sa kanyang kaibigan. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay nakarinig siya ng katok sa pinto ng silid. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Althea nang pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Jeremy. May hawak na cake ang lalaki habang ang tatlong anak nito ay may hawak na piraso ng mga rosas. Happy birthday, Yaya Pretty! Malaki ang ngiting bati sa kanya ng tatlong bata bago sabay-sabay na inabot sa kanya ang mga hawak na bulaklak. Thank you. Malaki ang ngiting sagot niya. Niyakap niya ang mga alaga. Yaya Pretty, you look like you're going to cry. Komento sa kanya ng tatlo nang pakawalan niya ang mga ito. Mahina siyang natawa habang pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Masaya lang ako. I didn't expect you'd surprise me. Paano niya nalaman na birthday ko ngayon? Bumaling siya kay Jeremy. Come on, blow your candle. Nakangiti lang na sagot ng binata. Saglit siyang pumikit bago hinipan ng kandila sa hawak na cake nito. Pagkatapos ay muli siyang bumaling sa mag-aama. Salamat. I know ikaw ang may birthday today, Althea. Pero pwede bang ako mag-wish sa'yo ngayon? Tanong sa kanya ni Jeremy. Ano naman yon? Nangingiti at naiintrigang tanong niya pabalik. Can I invite you to go out with me? Napakurap siya bago ngumiti. Of course, sasama ako sa inyo. Wala rin naman akong ibang gagawin ngayon. Nakangiting umiling si Jeremy. No, Althea. Tayong dalawa lang ang lalabas, hindi kasama ang mga anak ko. Ha? Pero sino magbabantay sa kanila? We'll be with Manang Selma. Sagot sa kanya ni Jet. Don't worry, Yaya Pretty. Behave kami while you and Daddy are gone. Please say yes to Daddy. Please. Wika naman ni Jack. Yes, Yaya Pretty. Go out with Daddy, please. Sambit naman ni John. Bago pa makasagot si Althea ay pinagsalikop na ng mga ito ang dalawang kamay habang tila nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Nagpipigil ang ngiting tumango siya sa mga alaga. Okay, sasama ako sa daddy niyo. Sabay-sabay na sumigaw ng yes ang mga ito na ikinatawa niya. Nang ibalik niya ang tingin kay Jeremy ay bakas rin ang ngiti sa mukha ng lalaki. Thank you, Althea. Mabuti na lang talaga kita mga anak ko at napapayag ka nilang lumabas kasama ako. Mahina siyang natawa sa sinabi ni Jeremy. Kung alam nito na hindi na siya kailangang kumbinsihin pa ng mga anak nito para sumama dito. Salamat din sa pa-surprise niya sa akin. Sagot niya sa mag-aama. Pagkatapos mag-almusal ay naligo na siya at nag-ayos para sa lakad nila ni Jeremy. Pagbaba niya sa sala ay naabutan niyang naghihintay sa kanya si Jeremy. Sa tabi nito ay naroon ang mga anak. Daddy, please take care of Yaya Pretty, okay? Bili ni Jet sa ama na sinigundahan ng mga kapatid nito. Don't worry mga anak, iingatan ko si Yaya Pretty, okay? Sagot ni Jeremy sa mga ito. Very good, Daddy. What about me, kids? Di niyo ba ako sasabihin na ingatan ko ang daddy niyo?
Pabirong tanong niya sa triplets. We know that you'll take care of our daddy, Yaya Pretty. Confident na sagot ni Jack na ikinalaki ng ngiti niya. Pagkatapos nilang magpaalam sa mga bata ay umalis na sila ni Jeremy. Nabigla siya nang sabihin nito ang pangalan ng restaurant na pupuntahan nila. Paano mo nalaman na paborito kong restaurant na yon? Tanong niya sa lalaki. Hindi sikat ang restaurant na yon kaya nagtaka siya na alam yun ni Jeremy. Nagtanong ako sa best friend mo. Kay Cheska? Wait, kaya ba nag-cancel siya sa lakad namin kasi sinabi mo na aalis tayo? Ngumiti sa kanya si Jeremy. Well, yes. Thankfully pumayag siya. Nung nalaman ko sa internet na birthday mo, kinontak ko agad siya para ipaubaya sa akin ang kaarawan mo. Mahinang natawa na lang siya. Pagdating sa naturang restaurant, muli siyang nabigla ng sila lang ang tao roon. I want us to have a private moment together, so I had the whole place reserved for us. Wika sa kanya ng binata. Teka, gusto kong malinaw. Date ba tong ginagawa natin ngayon? Kagat ang labing tanong niya sa lalaki. Of course, this is a date. Matagal na kitang gustong yayaing lumabas, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Now that it's your birthday, I finally got the chance to ask you out on a date. Nagwala ang puso niya sa sagot nito. Kinagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang kilig na gumapang sa kanya. Why did you ask me out on a date, Jeremy? Hinawakan nito ang kamay niya. It's because I'm in love with you, Althea. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya nang marinig ang mga katagang yun kay Jeremy. Mula nang ipanganak ang triplets, nawalan na ako ng interes na makipagrelasyon. Kontento na ako sa buhay ko kasama ang mga anak ko. Pero nagbago ang lahat nang makilala kita, Althea. The very first time I laid my eyes on you, I already felt something here at my chest. Sa unang pagkakataon parang nabuhay ang puso ko. Yun ang unang beses na tumibok ng ganun ang puso ko. You are the very first woman I fell in love with, Althea. And I know it will stay that way. Masuyong ngumiti ang lalaki. Simula nang makilala kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya nung sinabi ng triplets na gusto ka rin nila, ganun na lang ang tuwa ko. Napanguso siya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Ramdam niya na anumang sandali ay babagsak ang luha niya sa tuwa. Kaya ba hinanap mo ako at inalok ng 1 million para maging yaya ng mga anak mo? Masuyong ngumiti si Jeremy. Tulad ng sinabi ko, desperado ako na mapapayag ka, Althea. Gusto ko ng mga anak ko. Gusto rin kita. Humugot siya ng hininga at seryoso ang mga matang sinalubong ng tingin ng binata. But, do you really love me, Jeremy? Hindi mo ba ginagawa to dahil gusto ko ng mga anak mo? Narinig ko kayo nag-uusap ni Jet sa ospital. Sinabi niya sa'yo na gusto nila akong maging bagong mami nila. We both know how much my kids like you, Althea. But please believe me, hindi ko to ginagawa para mabigyan sila ng ina o para magkaroon sila ng buong pamilya. I will never do that. Mahal ko ang mga anak ko. Pero hindi ako papasok sa isang relasyon para sa kanila. Kung gusto ko talaga silang bigyan ng buong pamilya, sana matagal na ako nagpakasal. But no, I promised myself that I would only marry for love, and that reason alone. Mula sa kamay niya ay umangat ang palad nito sa mukha niya. Naiintindihan ko kung meron kang pagdududa sa nararamdaman ko. Alam kong hindi yun maiiwasan. Pero papatunayan ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko sa'yo, Althea. My love for you is real, and my heart only belongs to you. Hinawakan niya ang kamay nito na nasa pisngi niya. Naniniwala ako sa'yo, Jeremy. Kung ganun, payag kang manligaw ako sa'yo? Hindi na kailangan, Jeremy. Mahal din kita. Totoo, Althea? Buong pagmamahal nang umiti siya sa lalaki. Sa tingin mo, bakit ako pumayag na maging yaya ng mga anak mo? Of course, dahil una pa lang gusto na kita. Idinahilan ko lang na hindi ko natanggihan yung million na offer mo. Pero ang totoo, pumayag ako dahil una pa lang nararamdaman na ako sa'yo. Akala ko simpleng crush lang yun pero habang tumatagal na nakakasama kita at ang mga anak mo, nare-realize ko na tuluyan na nga akong nahulog sa'yo. You don't mind loving me kahit na may mga anak na ako? Kahit na binatang ama ako? May pag-aalinlangang tanong nito.
Mahal kita, Jeremy. Mahal ko ang lahat-lahat sa'yo. And that includes your 3 sons. Sa loob ng panahong magkakasama tayo, labis na tamamahal sa akin ang mga anak mo. Parang anak na ang turing ko sa kanila. So I wouldn't mind making them my own. Handa akong maging nanay nila sa hinaharap. Masuyong hinawakan nito ang isang kamay niya at dinala sa mga labi. Thank you, Althea. Thank you for coming to my life. And thank you for loving me back. Pangako, mamahalin kita taalagaan sa magiging pagsasama natin. Teka, nagpa-propose ka na ba sa lagay na yan? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong niya. Well, sinabi mo na hindi ko na kailangan manligaw sa'yo. So naisip ko na baka pwede ko nang idiretso sa proposal tong confession ko. Okay lang naman siguro na to follow na lang ang singsing, di ba? Natawa siya sa sagot ng lalaking minamahal. Kahit walang singsing, hindi naman magbabago ang magiging sagot ko. Oo pa rin, Jeremy. Napahinto siya nang biglang lumuhod sa harap niya si Jeremy. Will you marry me, Althea? Yes. Yes, of course I will. Hinawakan niya ang braso ni Jeremy at hinila ito patayo. Nang magtama ang mga mata nila ay pareho silang umiti sa isa't isa bago sila nagsalo sa isang matamis na halik. I'm sorry for my sudden proposal. Wika ni Jeremy habang paalis sila ng restaurant. Babawi ako sa iyo, sweetheart. I will propose to you again. Ngumiti siya. Hindi na kailangan. Pareho lang naman yung magiging sagot ko eh. Kung ganun, babawi na lang ako sa magiging kasal natin. Bago sila umuwi ay dumaan sila ni Jeremy sa jewelry store. Ayaw kasing pumayag ni Jeremy na wala siyang singsing. Pagdating doon ay binili nito ang pinakamahal na singsing para sa kanya. Pagdating nila sa bahay, ganoon na lamang ang labis na sorpresa sa mukha ng triplets nang ibalita nila na ikakasal na sila ni Jeremy. Then we can call you Mommy Pretty now? Masayang tanong ng 3 bata sa kanya. Malaki ang ngiting tumango si Althea sa triplets. 2 linggo ang nakalipas, pag-uwi ng mga magulang ni Althea mula sa bakasyon ng mga ito, ay inuwi niya si Jeremy sa bahay ng mga magulang upang iharap sa mga ito. Sa kabila ng pagkabigla ng mga magulang ay buong pusong tinanggap ng mga ito si Jeremy at ang triplets. Masaya ang mga magulang niya dahil sa isang iglap ay nagkaroon ng mga ito ng instant abo. Ni hindi kinwestiyon ng mga ito at ng kuya niya na umibig siya sa isang binatang ama na may 3 anak. Basta kung sino raw ang mahal niya, mahal din ng mga ito at tanggap. Ang mahalaga rin ay masaya siya. 6 na buwan ang lumipas. Ikinasal sina Jeremy at Althea sa simbahan. Present ang buong pamilya nila. Lalong-lalo na ang triplets na siyang tumayo sa tabi ni Jeremy habang hinihintay siya sa altar. 1 taon ang lumipas pagkatapos ng kasal nila, isinilang ni Althea ang unang anak nilang babae ni Jeremy. Masayang-masaya silang dalawa, gayon din ang triplets na tuwang-tuwa sa pagdating ng bago nilang kapatid. Sa paglipas ng mga taon ay nadagdagan pa ng 2 ang pamilya nila. Naging matiwasay at puno ng kaligayahan ang pagsasama ni Althea at Jeremy sa piling ng isa't isa at ng kanilang 6 na anak. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.